Magandang gabi, mga ka-unspokens. Ang pag-ibig, minsan matamis, minsan masakit. Pero paano kung mahulog ka sa dalawang tao ng sabay? Isang babae, dalawang lalaki, isang gabing hindi na mabubura. 6 na taon. 6 na taon kong pinili si Adrian. Pero bakit isang gabi lang, isang maling haplos lang? Parang nawala lahat ng dahilan ko para manatili. Bakit sa halik ni Marco ko naramdaman ang init na matagal ko nang hinahanap? Noon, anong oras? Kauuwi? Tanong ko habang pinapanood si Adrian na magsuot ng polo niya. Di ko pa alam, Mon. Sagot niya. Hindi man lang lumingon. May overtime kami ni Marco. Ganon na lang lagi. Ilang buwan na. Ilang taon na rin sigurong dahan-dahan akong nagiging parte ng background niya. Hinayaan ko. Kasi mahal ko siya. Kasi pinanghawakan ko ang dating kami noong hindi niya. Nakakalimutang hawakan ang kamay ko sa ilalim ng mesa. Noong ramdam ko pa sa mga halik niya ang pagnanasa. Noong hindi pa siya nauubos sa lahat ng bagay maliban sa akin. Pero ang mas masakit, sa loob ng panlalamig niya, sa pagitan ng mga gabing natutulog akong mag-isa, may ibang nakatingin sa akin. Si Marco. Kahit hindi ko siya hanapin, nandun siya. Tahimik. Pero palaging nariyan. Isang gabing masyadong malamig ang kwarto. Isang gabing hindi na naman umuwi si Adrian. Isang gabing wala akong ibang gustong gawin kundi huminga. Dumating si Marco. Mon, okay ka lang? Pilit akong ngumiti. Okay lang. Alam kong hindi siya naniniwala. Kung pagod ka na, bakit hindi mo bitawan? Napahinga ako ng malalim. Hindi ko alam kung bakit doon ako nasaktan. Sa tanong na matagal ko nang tinatanong sa sarili ko, pero hindi ko matanggap ang sagot. Tahimik siyang lumapit. Dahan-dahan. Halos hindi humihinga. Alam mo namang nandito. Lang ako. Di ba? 1 segundo. 2. 3. Narinig ko ang pagkalas ng sinturon niya. Ang tunog ng tela sa pagitan namin. Ang lalim ng hininga niyang masyadong malapit sa tenga ko. Monica. Sa isang iglap, wala nang Adrian. Wala nang 6 na taon. Kami lang dalawa. At sa gabing yon, hindi ako lumaban. Hindi ko siya itinulak. Hinayaan ko. At ang mas masakit, gusto ko. Ngayon, sa loob ng madilim na kwarto, sa ilalim ng puting kumot, naroon pa rin kami. 3 taong magkakasama. Pero 2 puso lang ang naglalaban. Gumalaw si Adrian sa kaliwa ko. Huminga ng malalim bago idinantay ang braso sa bewang ko. Sa kanan ko, si Marco tahimik. Gising. Nararamdaman ko ang mabagal niyang paghinga sa balikat ko. Ang kamay niyang nakapatong sa kama, pero bahagyang nakadikit sa balat ko. Hindi siya gumagalaw. Pero alam kong gising siya. Alam kong nararamdaman niya rin to. Dahan-dahan, sinubukan kong alisin ang braso ni Adrian. Pero sa galaw ko, naramdaman kong gumalaw rin si Marco. Hindi ko alam kung sinadya niya. Pero nang maramdaman kong dumampi, ang daliri niya sa tagiliran ko, isang mahina, pero mariing kilabot ang gumapang sa balat ko. At alam kong naramdaman niya rin yon. Dahil hinayaan niya. Dahil hindi niya inalis. Dahil kahit wala na kami sa ilalim ng dilim ng gabing yon, kahit may Adrian sa pagitan namin, may kung anong hindi pa rin natatapos. At iyon ang kinatatakutan ko. Nang lumabas ako ng kwarto, ramdam ko pa rin ang bigat ng gabi sa balat ko. Parang nag-iwan ng marka ang bawat haplos, bawat halik, bawat kasalanang hindi ko na mabubura. Sa mesa, naroon si Adrian, abala sa kape niya. Wala siyang kaalam-alam. Sa kabilang dulo, nakasandal si Marco sa counter. Tahimik na pinagmamasdan ako. Alam niya. Sa isang saglit, bumalik sa akin ang lahat. Ang gabing hindi ko dapat hinayaan. Ang mga halik na hindi ko dapat tinanggap. At ang paraan ng paghawak niya sa akin. Na parang ako lang ang babaeng mahalaga sa mundo. Mainit ang titig niya. Matagal. Parang hinihila ako pabalik sa isang bagay na hindi ko na dapat balikan. Napalunok ako. Nagbaba ng tasa si Adrian. Saka tumingin sa direction ko. Gising ka na pala, babe.
Babe. Ang tawag niya sa akin na matagal ko nang hindi nararamdaman. Ngumiti ako ng pilit. Yeah, maaga kang nagising. Inayos ko lang yung schedule ko sa work. Kumuha siya ng tinapay at kinagat iyon. Walang kamalay-malay sa tensyon. Sa pagitan naming dalawa ni Marco. Ikaw, Marco? Ba't di ka pa umuwi? Narinig ko ang paghinga ng lalaking kahapon lang ay nasa ilalim ko. Hindi ko na rin namalayang nakatulog ako. Isang kasinungalingan na halos magpatalon sa puso ko. Kasi alam naming dalawa na hindi lang siya natulog. Nandyan siya, naroon siya, at hindi niya ako tinantanan. Dumaan ang mga araw. Sinubukan kong bumalik sa dati. Binalik ko ang sarili ko kay Adrian sa mga gabing kasama ko siya, sa mga umagang dapat ay siya lang ang iniisip ko. Pero may mga sandaling nahuhuli kong nakatingin sa akin si Marco. Mainit, mapanganib, parang naghihintay, at ang masama, hinahanap ko rin siya. Hanggang isang gabi, nang umuwi akong mag-isa, naabutan ko siyang naroon. Nakaupo sa sofa. May hawak na bote ng beer. Tahimik. Nang makita niya ako, dahan-dahang tumayo si Marco. Walang salita. Walang kahit ano. Pero nang humakbang, siya palapit, ramdam ko ang bawat segundo, bawat pintig ng puso ko na nagbabantang kumawala. Marco, mahina lang ang boses ko, pero alam kong narinig niya. Dahan-dahan siyang lumapit. Hanggang sa wala ng espasyo sa pagitan namin. Hanggang sa naramdaman kong muli ang init ng katawan niya. Hanggang sa halos magdikit na ang mga labi namin. Sabihin mong wala yun sa'yo, ang lalim ng boses niya, at sa dilim ng sala, para akong nalunod sa presensya niya. Sabihin mong hindi mo na naaalala. Pinipilit kong huminga ng maayos. Pero paano kung pati hangin ay parang nagbabaga kapag siya ang kasama ko? Hinawakan niya ang kamay ko. Dahan-dahan. Pero matigas. Parang ayaw nang bumitaw. Sabihin mong hindi mo gusto. Bumuka ang labi ko, pero walang lumabas na salita. Dahil paano ko sasabihin kung ang totoo, hinahanap ko pa rin siya. Ang kasalanan, minsan hindi kailangang isigaw para maramdaman. Minsan, sapat na ang isang titig, at sa mga titig na iyon, unti-unting nawawasak ang mga bagay na pilit mong inaayos. Sabihin mong hindi mo gusto. Nakabibingi ang katahimikan sa pagitan namin ni Marco. Ang kamay niyang nakahawak sa akin, mainit, mariin, parang may hinahabol. Sa pagitan namin, may distansyang ilang pulgada lang. Pero sa pakiramdam ko, para akong nakabitin sa isang bangin. Isang maling galaw lang. Isang maling sagot. Mahuhulog ako. At ang mas nakakatakot, gusto kong mahulog. Monica, mahina ang boses niya. Pero ramdam ko ang bigat ng bawat pantig. Gusto kong umatras. Gusto kong iwasan ang tingin niya. Pero nang lumapat ang daliri niya sa pisngi ko, banayad, mabagal, napapikit ako. Isang haplos lang, bumalik lahat. Ang gabing hindi ko kayang kalimutan. Ang paraan ng paghawak niya sa akin, na parang hindi siya sigurado kung panaginip lang ako o totoo. Ang paraan ng paghalik niya sa akin, na parang hindi lang katawan ko ang gusto niyang angkinin, pati ang buong pagkatao ko. Binuksan ko ang mga mata ko at doon ko lang napansin. Hindi lang ako ang humihinga ng mabigat, pati siya, dahil kahit siya, nilalabanan ang sarili niya. Tama na, Marco, bulong ko, mahina pero pilit. Alam kong narinig niya, pero hindi siya gumalaw. Dumikit lang lalo ang noo niya sa noo ko, at naramdaman kong mahina niyang hinigpitan ang hawak niya sa kamay ko. Parang gusto niyang maniwala sa sinabi ko, pero hindi niya kaya. Dahil kahit ako, hindi ko alam kung kaya ko ring paniwalaan. Sa pagitan ng pagtataksil at katotohanan, alin ang mas masakit? Ilang linggo na akong nabubuhay sa pagitan ni Adrian at Marco. Ilang beses ko nang sinubukang bumalik sa dating ako. Pero paano kung kahit ang sarili ko, hindi ko na nakikilala? Sa harap ni Adrian, sinusubukan kong maging normal. Babe, gusto mong lumabas mamaya?
Tanong niya isang gabi habang kumakain kami ng dinner. Ngumiti ako. Saan mo gustong pumunta? Anywhere. Basta tayong dalawa lang. Dati, siguro matagal ko nang hinintay ang moment na to. Pero ngayon, sa halip na excitement, may kung anong kirot akong nararamdaman. Kasi kung kailan ako lumayo, saka siya lumapit. Kung kailan ako bumitaw, sa kanya ako pilit hinahawakan. At ang mas masakit, nang dumapo ang kamay niya sa akin, nang subukan, niyang iparamdam ulit ang dating kami. Bakit hindi ko na maramdaman? At bakit sa bawat saglit na kasama ko siya, may isa pang presensyang bumabagabag sa isip ko? May isang pares ng mga matang hindi ko maiwasang hanapin. May isang lalaking hindi ko dapat ginusto, pero hindi ko na kayang itanggi. Sabihin mong hindi mo gusto, paulit-ulit. Parang isang sumpang hindi ko matakasan. Dahil kahit anong pilit kong takasan, kahit anong pilit kong ibalik ang sarili ko kay Adrian, ang katawan ko, ang puso ko, ang buong pagkatao ko, gusto pa rin siya. Sabi nila, madaling kalimutan ang isang gabing puno ng kasalanan. Pero paano kung sa bawat gabi, kahit anong pilit mong itulog, nananatili ang lasa ng isang halik na hindi mo dapat ginusto? Dumaan ang mga araw, pero hindi ko pa rin mabura ang naramdaman ko noong gabing iyon, ang lalim ng titig ni Marco. Ang init ng palad niya sa balat ko. Ang hiningang dumaan sa leeg ko bago siya tuluyang lumayo. Bakit hindi ko siya kayang kalimutan? Tara babe, saglit lang tayo. Hindi na kita masyadong nadadala sa dates. Napatingin ako kay Adrian habang hawak niya ang kamay ko. Hinahaplos ang palad ko gamit ang hinlalaki niya. Alam kong sinusubukan niya. Pinipilit niyang ibalik ang kung anumang nawala sa amin. At dapat masaya ako. Dapat hindi ko nararamdaman ang lungkot sa pagitan naming dalawa. Dapat hindi ko hinahanap ang ibang kamay. Dapat si Adrian lang ang gusto kong humawak sa akin. Pero noong nagtagpo ang paningin namin ni Marco, tahimik sa gilid ng sala, hindi ko naiwasang mapalunok. Dahil ang titig niya, alam kong hindi pa tapos ang lahat. At mas kinatatakutan ko ang sarili ko. Dahil kahit anong pilit kong umiwas, ayokong matapos. Alam mong mali, pero bumabalik ka. Hating gabi, madilim ang sala. Walang ibang tunog kundi ang bumibilis kong paghinga. Naroon siya, nakatayo sa harap ko, nakasandal sa pinto, may hawak na bote ng alak. Dahan-dahang lumapit siya. Mabagal, walang pagmamadali. Parang gusto niyang bigyan ako ng oras para lumayo. Pero hindi ako lumayo. Kaya nang umabot siya sa akin, wala nang distansya sa pagitan namin. Mata sa mata, hininga sa hininga. Sabihin mong hindi mo gusto. Ganun ulit. Ganun na naman. Isang utos na hindi ko kayang sundin. Dahil paano ko sasabihin? Kung ang totoo, gusto ko. Hawak niya ang mukha ko. Hinahaplos niya ang labi ko gamit ang hinlalaki niya. Malalim ang hininga niya. Malalim din ang akin. Monica, mas mahina ngayon ang boses niya. Mas nangangailangan. Mas mapanganib. At ako, hindi ko na alam kung kaya ko pang lumaban. Dahil ang totoo, gusto kong bumigay. Dumikit ang labi niya sa noo ko. Sa kadahan-dahang bumaba sa pisngi ko. At sa bawat sentimetro ng balat kong nahahaplos niya, parang natutunaw ang lahat ng rason kong lumayo. Pero may isang pangalan na hindi ko kayang kalimutan, Adrian. Sa isang iglap, parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Mabilis akong lumayo, halos matumba sa kaba. Hindi, Marco, tama na. Nanatili siyang nakatingin sa akin, hindi gumagalaw. Pero alam kong ramdam niya ang pagbabago. Ramdam niyang bumalik ako sa realidad. Ramdam niyang hindi ko pa kayang bitawan ang isang taong matagal ko nang hindi mahawakan. Pinilit kong huminga ng maayos. Hindi ko kayang itago to. Hindi ko kayang manloko. Dumaan ang ilang segundo bago siya tumango. Malalim, mabigat. Kung ganon, sabihin mo sa kanya. At doon ko lang napagtanto
kung anong dapat kong gawin. Kailangan ko nang aminin ang kasalanan ko. Sabihin mo sa kanya. Parang nag-echo sa tenga ko ang sinabi ni Marco. Para akong binatukan ng katotohanan, ito na. Wala nang atrasan. Kailangan ko nang aminin ang lahat. Pero handa ba ako sa magiging kapalit? Kinabukasan, tinawagan ko si Adrian. Uwe, ka nang maaga. May pag-uusapan tayo. Hindi ko alam kung bakit biglang bumigat ang dibdib ko. Bakit ang hirap sabihin ng isang bagay na sigurado ka namang dapat mong gawin? At kahit ilang beses kong sinabihan ang sarili kong wala akong karapatang matakot, hindi ko maiwasang manginig nang marinig kong bumukas ang pinto. Monica? Tahimik akong nakaupo sa sofa. Sa harapan ko, si Adrian, ang lalaking minahal ko ng 6 na taon. Ang lalaking pinili ko kahit pakiramdam ko, ako lang ang lumalaban. Hindi ko alam kung paano sisimulan. Pero wala na akong oras para umatras. Adrian, maya aminin ako, ilang segundo siyang hindi nagsalita, parang hinihintay niyang tapusin ko ang gustong sabihin. Pinilit kong huminga ng malalim, bago binitiwan ang mga salitang babago sa buhay naming tatlo. May nangyari sa amin ni Marco. Ang katahimikan. Minsan, mas nakakatakot kaysa sigaw. Si Adrian, hindi gumalaw. Hindi kumurap. At doon ako kinilabutan. Mas gugustuhin ko pang sumigaw siya, magwala, magalit, pero bakit parang wala siyang nararamdaman? Maya-maya, bumuga siya ng hangin, tila sinusubukang intindihin ang sitwasyon. Kailan? Malamig. Matigas. Walang emosyon. Adrian. Kailan? Ulit niya. Pero mas madiin. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin. Pero nakita kong may sagot na siya. Kaya pala, tumango siya, tila may sariling iniisip. Kaya pala ang layo mo na. Kaya pala, at doon ko siya nakitang bumigay. Mabigat siyang napaupo, hinagod ang mukha niya gamit ang mga palad, saka mapait na natawa. Alam mo bang matagal na akong kinakabahan, na baka isang araw may makuha kang iba. Nanatili akong tahimik, pero sa loob-loob ko, gusto kong sabihin, hindi ko hinanap si Marco. Pero ang totoo, siya ang nakahanap sa akin, at mas totoo, hindi ko siya tinanggihan. Lumingon siya sa akin, at doon ko lang nakita ang bigat ng sakit sa mga mata niya. Mahal mo ba siya? Doon ako natigilan. Dahil hindi ko alam ang sagot. At kung hindi ko alam, ibig sabihin ba, hindi ko na rin sigurado kung mahal ko pa si Adrian? 2 lalaki. Isang puso na kailangang pumili. Pero paano kung hindi ko alam kung alin ang tama? Lumipas ang mga araw, pero hindi lumipas ang sakit. Si Adrian, hindi na ako kinausap. Si Marco, hindi rin ako ginulo. At ako, nandito. Naiwan sa pagitan, nilang dalawa, hanggang sa isang gabi, nagulat ako nang may kumatok sa pinto. Binuksan ko at halos mapalunok ako nang makita kung sino ang naroon. Si Marco to't tahimik. Matigas ang panga, pero sa ilalim ng malamig niyang ekspresyon, alam kong may inaasahan siyang sagot. Ano na, Monica? Mahina niyang tanong. Anong gagawin mo? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano pipiliin ang isa, kung paano bibitawan ang isa. Pero alam kong hindi na ako pwedeng magtago. Kaya huminga ako ng malalim, pinikit ang mga mata ko, at sa isang segundo, alam ko na. Alam ko na kung sino ang pipiliin ko. At nang sinabi ko ang pangalan niya, ang isa ay lumakad papalayo, habang ang isa, lumapit at hinawakan ng kamay ko. Minsan, ang pagmamahal, hindi tungkol sa kung sino ang nauna. Minsan, ang pagmamahal, tungkol sa kung sino ang hindi mo kayang bitawan. At sa gabing iyon, natapos na rin ang kwento naming tatlo. Ang pag-ibig, minsan parang isang silid na matagal mo nang tinitirhan. Alam mo ang bawat sulok, bawat pader, bawat pinto. Pero paano kung isang araw, may magbukas ng bintana at ipakita sa'yo na may ibang mundo sa labas? Pipiliin mo bang manatili? O lalabas ka para huminga? Nasa harapan ko si Marco, nasa harapan ko si Adrian, at ako, nasa gitna.
Isang babae na kailangang pumili. Ano na, Monica? Bulong ni Marco. Sabihin mo kung sinong gusto mong piliin. Malamig na sabi ni Adrian. Wala nang takas. Pero ang totoo, matagal ko nang alam ang sagot. Matagal ko nang nararamdaman kung sino ang hindi ko kayang bitawan. Lumingon ako kay Adrian. 6 na taon. Dati, buo ang mundo ko sa kanya. Siya ang tahanan ko, ang sandalan ko, ang lalaking inakala kong makakasama ko pang habang buhay. Pero kailan nga ba nagsimulang magbago ang lahat? Kailan ko naramdaman na kahit magkatabi kami, parang magkalayo kami? Gusto kong sabihin sa kanya na hindi niya kasalanan, na hindi niya ako pinabayaan. Pero hindi rin niya ako pinigilan habang unti-unting akong nawala. Mahal kita, Adrian, pero hindi na katulad ng dati. Hindi ko kayang ipilit ang sarili ko sa isang pag-ibig na hindi na ako masaya. At alam kong hindi rin iyon ang gusto niya. Lumingon ako kay Marco. Sa kanya, natagpuan ko ang sarili kong matagal nang nawawala. Sa kanya ko naramdaman ang mga bagay na dapat matagal ko nang nararamdaman kay Adrian, yung tibok ng puso ko. Ang init ng pagnanasa, ang pananabik. Pero ang mas matimbang, sa kanya hindi lang katawan ko ang gusto niya. Gusto niya ako, ang buong ako. Kaya sa gabing iyon, hindi na ako nagdalawang isip. Tumingin ako kay Adrian, huminga ng malalim. At sa pinakamahinahon kong boses, sinabi ko ang totoo. Patawad. At pagkatapos, humarap ako kay Marco at hinawakan ng kamay niya. Minsan, ang tamang tao ay hindi laging ang unang taong minahal mo. Minsan, siya ang taong dumating noong handa ka ng ipaglaban ang sarili mong kaligayahan. At sa gabing iyon, pinili ko ang taong matagal nang pinipili ako. Mga ka-unspokens. Sa huli, ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa tagal ng pagsasama, kundi kung sino ang hindi mo kayang bitawan. Si Monica ay pinili na. Pero tama ba ang desisyon niya? Minsan, ang puso natin ang humahatol, pero tayo ang may pananagutan sa bawat pinili natin. Hanggang sa susunod na kwento ng pag-ibig at pagtataksil. Dito lang sa Unspoken Chronicles.